Nanindigan naman ng ilang senador kaugnay sa paraan ng pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa pag-abyenda sa ating saligang batas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ngayong gumugulong sa Senado ang panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas, naniniwala ang ilang mambabatas na maaga pa para magkaroon ng konklusyon sa ngayon. Pero mahalaga raw na nakakakuha ng samot-saring opinyon sa usapin. Bagamat may tumututol, mayroon ding pumapabor at naniniwala ang ilang senador na baka pwedeng silipin din ang iba pang economic provisions ng saligang batas, maliban sa probisyon sa edukasyon at public utilities. Pag-aralan rin yung kahit na wala sa proposal, baka dapat pag-aralan rin yung mga ibang economic provision sa Constitution. For example, yung natural resources. Baka pwedeng i-open up yan dahil yung mga renewable energy, yung mga wind and sun, pwede nang i-liberalize yan para yung mga foreign investors pwede magtayo ng mga renewable energy companies dito. Mga hydropower plants, mga geothermal power plants. Sa kabila naman ang pahayag ng ilang kongresista hinggil sa paraan ng pagboto sa charter change, nanindigan ng ilang senador na hindi imbento ang sinusulong nilang hiwalay ang botohan ng mga kongresista at mga senador. It might not be there in words, but the intention is to vote through a bicameral system. No? So that's why linagay ng Senado yan. Dapat wag na natin gawing komplikado pa. Dahil kung gagawin natin komplikado o pag-aawayin natin yung mobility, hindi natin ma-achieve yung amendment of the economic provisions. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, reasonabling ipaglaban na kahit anong panukalang pag-amyenda sa saligang batas ay kailangan sa paraan ng voting separately o hiwalay na boboto ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Dahil kung magkasama raw na boboto, pag jointly, 24 na kami, talagang kakainin kami buhay ng mga congressman. Una nang nanindigan ng ilang kongresista na walang nakasaad sa batas kung dapat na magkasama o hiwalay ang Kamara at Senado sa pagboto sa charter change. At hindi raw dapat magmatigas ang Senado. Umaayon lang daw sila sa Kamara sa sinasabi ng saligang batas. Walang labis, walang kulang. Nauna nang iginiit ng Pangulo na Senado ang mangunguna sa economic charter change. At nauna na rin niyang iginiit na ang posisyon ng administrasyon sa pagsusulong ng mga reforma sa ating konstitusyon ay para lamang sa usaping pang-ekonomiya na layong mas mapatatag at mapalakas. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.